Hindi ka nga makakapagyabang. Bakit? Hindi nakasulat eh. Diba? Kita niyo yung mga ibang nagsasalita na wala namang mga Bible verses eh, lalakas ng loob. Eh kung ako nakakaalam akong Bible verses, hindi magtatalo tayo ngayon. 1 Corinthians 4:6, mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa. Bakit? Yung mga preacher itong dalawa ito eh. Inihahalimbawa namin sarili namin, sabi ni Pablo. Yung mga inutos ko dito kay Tito at kay Timothy, hindi ko utos yan. Utos ng Panginoon yan. Sabi ng mga Muslim, hindi, utos ni Pablo yan eh. Hindi, utos ng Panginoon yan. Lahat ng sinabi ni Pablo, ano po? Ito, 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip niyo naman na siya propeta o ayon sa Espiritu, ibig sabihin niya kung siya Kristiyano, kung iniisip mo na ikaw ay isang Kristiyano o ikaw ay makadiyos, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Wala kayong makaabante, wala kayong makapagyabang, wala kayong makaimbento ng aral. Bakit? Eh, maraming makontra. Teka, iba yan ah. Diba? Huwag lalampas sa nakasulat, sa nasusulat. Mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan. Diba? Hindi para sa kanila. Upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihan, huwag lalampas sa nasusulat. Bakit? Kasi pag may lumampas, yan ang napapasok yung mga kayabangan. Huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Bawal ka nung may papaburang ka. Bawal yun. Bakit? May talata ba yung pinapaburan? Diba? Kaya nga hinahanap natin lagi talata eh. Para pare-parehong huwag lumampas. No? Pag-aralan. Kung ano yung dapat pag-aralan o pag-usapan. Episode 2:20. Kunti na lang po. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Alin, yung aral na dala-dala ng iglesia. Saan natin ito binabatay? Dito, sa pundasyon na inilagay ng mga apostol at ng mga propeta dito. Yung kinasasaligan ng ating pananampalataya dito sa mga isinulat nila. Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Siya yung master. Ano? Siya yung ating susundin, yung kanyang mga sinabi. Built on the foundations of the apostles. Di ba ang foundation ay ganyan? Di ba ito yung bahay. Di ba ito yung pinakapundasyon? Yan. Paano mo matitibag ngayon yan? Ang pinakapundasyon yan ay si Jesus Christ daw. Di ba? Built on the foundations of the apostles and prophets. Dito, sa mga isinulat nila. With Christ Jesus Himself as the cornerstone. Kaya walang kinakailangan na magyabang. Walang kinakailangan na magmalaki. Kasi binasa mo lang. Episode 2:21. Nasa kanya'y ang buong gusali. Anong gusali tinutukoy? Ito? Hindi. Ito, yung church. Yung iglesia na itinayo. Na nakalapat na mabuti ay dumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Yung bawat isa sa atin, tinatawag na Temple of God. Nasa kanya'y itinayo naman kayo, yung church. Na upang maging tahanan ng Diyos. Sa physical, ito? Hindi. Spiritual. Ayun Di ba? Yung iglesia. Kaya yun ang itinuturo natin. 2 Timothy 2:19. Ganoon pa man, nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos. Alin? Yung mga nakasulat. At may nakasulat na. Alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya, yung sumusunod sa nakasulat. At dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya ay sa Panginoon. Ano yung kasamaang tinutukoy? Huwag kang lalampas mo sa nakasulat. Kasi maraming nag-i-invento nung di ba, yung hinihikayat yung mga tao. Magbigay kayo ng ganito, ng mga ganito. Eh pwede mo tanongin yan, may talata ba yan? Dapat kami magbigay ng ganyan. Diba? Na ganito, ano ba yan? Mandatory ba yan? At kinakailangan takdaan kami. May talata ba yan? Yun. Kailangan natin tanongin yun. Titus 3:1. Ang ugaling Kristiyano. Ang sabi kay Tito, paalalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan, kagaya ng gobyerno,
kinakailangan lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Bilang Kristiyano, remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good. Huwag nilang siraan ang sinuman. Bawal pala yun. So, pag ikaw ay isang Kristiyano, hindi ka pwedeng maninira ng kapwa mo Kristiyano, may palo yun. At huwag silang maging palaaway. O bawal din yung mahilig sa away-away. Sa halip, dapat silang maging maunawain at mapagpakumbaba sa lahat. So ito yung magiging ugali ng lahat ng Kristiyano. Maging mapagpakumbaba. To slander, no one to be peaceable, and considerate, and to show true humility toward all men. Lahat, makapagsasabi na ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Itong mga ginamit natin pong mga talata ang magpapatunay na lahat ng otoridad na kinuha ng isang Kristiyano ay sumusunod sa iniutos ng mga apostol. Yung mga iglesia o mga churches na naglalabas ngayon na kung ano-ano ang pangalan, yan ang nakakatakot. Gagamit ng counting verse. Ito na ngayon yung itatayo ko na church. Dumadami ngayon yung tao, dumadami yung naniniwala sa mali. At pag sila ay nag-sermon o nag-Bible study, hindi mo sila pwedeng tanong. Pero sa Church of Christ, pwede po magtanong. Diba? Yun yung pag-aaral na sinasabi natin na katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi mayroong mga kapatid na hindi ko kasi naunawaan ito kasi kinakailangan mo unawaan na lahat ito, yan namin tinatanong. Yung magiging sagot, hanggat maaari din, kung sasagutin natin, ay dapat nandito rin. Kaya sabi ko sa inyo, napakahirap maging tagapagturo. Mahirap. Dahil hindi lang yan basta sa pagtuturo, marami ka pang mga ugali na ilang mga kapatid ang papakisamahan diyan. Hindi ka naman po pwedeng, kagaya mo sinabi kanina, hindi ka po pwedeng magpabaya. Dahil yan ay isang mong tungkulin. Maliban ang sabihin ng mga kapatid, ayaw na namin sa'yo. Hindi sila pumutol ng sumpa, hindi ikaw. Di ba? Malibang sabihin ng sino man na ganoon. Pero hanggat maaari, siyempre, hindi mag-uwi sa ganoon. Bakit? Isang batas ang sinusunod natin, ayon sa batas ng ating Panginoong Hesus. Kung ano yung nakasulat, hanggang doon lang po tayo. Pag-aralan natin ang mga nakasulat para tayong lahat ay maging matuto sa mga nakasulat, madagdagan yung kaalaman natin. Hindi natin kailangan naggagaya ng iba na nagkakaroon ng division sa iglesia at hindi pagkakaunawaan. Hindi kailangan mag-usap ng mapayapa at magkaroon tayo ng takot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa para hindi masayang yung kasisimba-simba natin. Sa isang mapagpalang umaga kong muli sa ating lahat mga kapatid, nawa ang mga paksang ito ay napagmuni-muni natin, napagkulay-kulay para sa kalakasan po ng ating pananampalataya. Siguro susunod na buwan na, kung lulubin ng Panginoon, pasok ulit tayo sa parabol. So po, maraming salamat sa inyo pong pakikinig sa umagang ito. Kapayapaan ang muli ay sumaating lahat. Dadako na tayo sa pagpapitututo ng tinapay at pag-inom sa sala ng Panginoon na siyang ginagawa natin tuwing unang araw ng isang linggo upang alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus at panatilihin po natin ang katahimikan bilang pagrespeto sa ating gawain. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito.